Magandang araw mga classmates. Ikaw ba ay may negosyo na? Matagal na ba nag-ooperate ang negosyo mo at napapansin mo na parang hindi naman ito lumalago o yung tipong parang paulit-ulit na lang nangyayari sa araw-araw at hindi mo ito nakikita ng improvement? Well, madaming factor yan mga classmates at maaaring ang mga tatalakayin natin ngayon ay kabilang dito. Alam naman natin na hindi naman biro ang dadaanan natin para lumago ang ating negosyo. Nariyan ang mga sacrifices natin at bilang kapalit nito, alam natin na darating ang araw na lalago o lalaki ang ating negosyo dahil nagpupursige tayo. Kaya lang mga classmates, hindi dahil nagpupursige tayo ay mangyayari na agad ito. May mga bagay pa din tayong dapat iwasan para lumago ang ating negosyo at iyan ang tatalakayin natin sa ating klase ngayon. 7 ang ibibigay kong puntos dito mga classmates at kung sa tingin nyo ay nagagawa nyo ang mga bagay na to, mas maganda na iwasan natin ito at mag-reflect na din tayo sa sarili natin para tayo ay umasenso. Ang una na nga sa 7 bagay kung bakit hindi umuunlad ang iyong negosyo ay una, maluho ka sa iyong sarili o sa iyong negosyo. Oo mga classmates, may mga taong ganito na maluho sila sa mga bagay-bagay at hindi nila naiisip na ito ang magiging dahilan ng mabagal nilang pag-unlad o mabagal na pag-asenso ng kanilang negosyo. Minsan kapag madami ng pera ang ating negosyo, hindi na natin napag-iisipan kung makakatulong ba sa atin o sa negosyo natin ang mga bagay na bibilihin natin. O kaya naman ay minsan, binibili natin ang isang bagay dahil nakikita natin ito sa iba at nagiging effective ito sa kanila. Nakakalimutan natin na magkakaibang operasyon ng bawat negosyo. Mas maganda na bago natin kuhanin o bilhin ng isang bagay, i-check natin ang plano natin kung kasama ba talaga ito o magiging malaki ba ang impact nito sa negosyo natin. Kahit na kasi effective ito sa iba, kung wala naman sa plano natin o hindi pa ito ang panahon sa bagay na to, mas maganda na huwag na muna natin ito bilhin o kuhanin. Ang ikalawa naman mga classmates ay umiisip ka ng mabibili kahit wala naman sa plano. Itong ikalawa naman mga classmates, dahil sa pag-overthink natin sa isang bagay para lumago ang negosyo natin, nakakaisip tayo ng mga dapat bilhin at katulad ng sinabi ko kanina, kadalasan ang nagiging output nito ay nakakabili tayo ng mga bagay na wala naman sa plano natin. Isang halimbawa na dito mga classmates ay ang computer. Kung nagiging effective naman ang operation ng ating negosyo at hindi naman madalas gagamitin ang computer, mas maganda na huwag ka na lang muna bumili nito. Pero kung sa tingin mo ay kakailanganin nito, pwede mo naman ito bilhin pero huwag naman yung tipong sobrang taas ng specs dahil magiging masyadong mahal ito. Maging sapat lang na magagamit ng maayos sa opisina ay pwede na. Huwag ka din bibili agad ng 2 o higit pa. Mas maganda na bumili ka ng paisa-isa at obserbahan mo mabuti kung sapat na ba ito o hindi. Pwede naman kasi mag-share muna ang mga empleyado sa isang computer kung ang mga ito ay fieldwork o yung mas madalas ang trabaho sa labas, kagaya ng mga collector, drivers o agents. Ang ikatlo naman mga classmates ay feeling mayaman na kapag nakatikim na magandang kita. Kung halimbawa na may produkto ka sa iyong negosyo at pagkatapos ay may bumili sa iyo ng bulk order o yung tipong talaga naka-jackpot ka sa kliyente mo dahil madami siyang binili, karaniwan ang nagiging reaksyon ng isang bago-bagong negosyante ay magiging feeling mayaman na yan. Dahil maganda ang kita niya sa negosyo, bibili na yun ng sasakyan o magpapatayo yan ng bahay. Ang iba naman ay magpaplano ng bakasyon at pupunta kung saan-saan para ma-relax. At ang pinakamalupit na dahilan nila ay reward nila yung sa sarili nila dahil sa pagtatrabaho nila ng sagad. Kung ating iisipin mga classmates, okay naman talaga ang magbigay ka ng reward sa sarili mo. Kaya lang kasi, kung hindi naman madalas mangyari ito o minsan lang nangyari ang ganito sa negosyo mo, mas maganda na iplano mo na lang mabuti kung saan mo pwedeng gamitin ang perang kinita mo para mas mapalago mo pa ang negosyo mo. Huwag ka muna bibili ng property o ng lupa dahil matutulog ang pera mo dito. Mas maganda na tuloy-tuloy pa din ang cash flow mo at i-reinvest mo ang pera mo sa negosyo mo. Ang ikaapat naman mga classmates ay nagiging bayani sa empleyado kapag may pera na. Naranasan niyo na ba mga classmates na mautangan kayo ng mga empleyado nyo? Siguro ay karaniwan na minsan talaga ay nauutangan tayo ng mga empleyado natin. Kaya lang mga classmates, mas maganda na kapag nangutang sila sa iyo ng minsan, ipaliwanag mo sa kanila kung bakit mo sila papautangin. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag basta mo na lang sila pinautang at hindi mo pinaliwanag kung bakit mo ito ginawa, sigurado mga classmates na magiging utangan ka na nila at palagi na nila ito gagawin. Hindi naman masamang magpautang. Bakit ba hindi kung makakatulong ka naman, di ba? Kaya lang kasi, baka dumating ang pagkakataon na ikaw naman ang mangailangan sa negosyo mo. Kung magpapautang ka sa empleyado mo, siguraduhin mo na manggagaling ito sa sariling pera mo at lalagyan mo din ng limitations. Hanggat nakikita kasi ng mga empleyado mo na may pera ang negosyo mo, sigurado mag-iisip yan na utangan ka lalo na kung may mga bagay sila na gustong bilhin. Hindi naman masama magpautang mga classmates, pero kung ito ay makaka-apekto sa negosyo mo, mas maganda na pag-isipan mo muna ito kung hindi naman emergency ang paggagamitan. Ano mga classmates?
Nakakapulot ba kayo ng idea sa mga pinag-aaralan natin? Sana ay makatulong ang mga tinatalakay natin ngayon sa inyo at makapulot kayo ng mga tips and strategies na maaari nyo magamit sa pang-araw-araw na buhay natin o kaya naman ay magamit nyo ito sa inyong negosyo para mas lalo pa itong lumago o lumaki. At kung bago ka lang din dito sa ating klase, okay lang ba classmate na makahingi ako sa iyo ng subscription at paki-like and share na din ang video natin sa iba para matulungan natin sila at magkaroon din sila ng idea sa mga tinatalakay natin dito. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito ng tungkol sa negosyo o kaya naman ay mga tips and strategies na makakatulong sa atin sa pag-abot ng ating mga pangarap. At kung may idea din kayo about sa topic natin, ay pakisulat naman ito sa comment section sa ibaba para magkaroon din kami ng bagong kaalaman at mapag-usapan natin ito. At isa pa mga classmates, may YouTube at TikTok account na din tayo. Maaari nyo i-check ang link sa ibaba pagkatapos ng video na to at kung may time din kayo, ay pakipollow na din ito para nang sa ganun ay mas lumago pa ang community natin. Okay, sige mga classmates, balik na tayo sa ating klase ngayon. Ang ikalima naman mga classmates ay nag-e-expand agad ng negosyo kahit walang pag-aaral na ginagawa. Nakakita na ba kayo ng ganito mga classmates? Yung tipong ang lakas-lakas ng negosyo niya at nangangailangan na ng expansion. At dahil alam niya na pwede na siya mag-expand ay basta-basta na lang siya magbabranch out nang hindi inaaral ang magiging lokasyon o operation niya sa magiging branch niya. Ito ang karaniwang pagkakamali mga classmates ng isang negosyante. Nagbabranch out nang hindi pinag-aaralan ng lugar. Risky ito mga classmates dahil maaaring kumikita nga ang existing branch mo. Kaya lang kung nalulugi naman ang ikalawang itinayo mo, siguradong hihilahin ka lang nito sa pagkalugi at sa halip na maganda ang kinikita mo ay mapupunta lang sa expenses. Kapag ganito ang sitwasyon mo classmate, mas maganda na i-hold mo muna ang ikalawang itinayo mo at mag-profiling ka muna sa lugar na pinagtayuan mo at i-analyze mo mabuti kung bakit hindi nagiging maganda ang takbo ng branch mo. Mas maganda na magplano ka mabuti at kung hindi talaga feasible ang lugar na napili mo base sa analysis mo, isara mo na lang ang branch mo na to at humanap ka na lang ng ibang lugar. Napaka-importante ng pagpaplano mga classmates at dito papasok ang ika-6 natin. Hindi nagpaplano at nangungutang agad kapag kailangan ng pera. Oo mga classmates, talagang maling-mali ito dahil wala ka nang plano sa negosyo mo. Nangutang ka pa nang hindi mo alam kung ano at paano mo gagamitin ang perang uutangin mo. Ang masaklapan nito mga classmates na kapag raise ka ng fund o nakakita ka ng investor mo na puro kwentuhan lang kayo at dahil hype na hype ang kausap ng may pera, ang nakikita niya lang ay ang kikitain nyo sa negosyo mo at hindi nyo na inanalyze ang magiging diskarte nyo. Kumbaga para ka ng budol-budol o scammer. Mas maganda mga classmates na kung mangungutang ka o magre-raise ka ng funds, ipaliwanag mo sa kausap mo kung ano ang magiging negosyo mo at ipaliwanag mo din sa kanya ng maayos kung paano ito kumikita at paano din siya kikita. Kahit itanong niya ito o hindi, mag-attempt ka pa din na sabihin ito sa kanya ng maayos para kahit ano ang mangyari, hindi ka nagkulang ng paalala sa kanya dahil lahat ng negosyo ay may risk. Ang huli o ikapito mga classmates ay walang diskarte o puro sipag lang ang ginagawa. Madaming ganito mga classmates, puro sipag lang ang ginagawa at hindi na nagpaplano ng gusto mangyari. Alam naman natin lahat na hindi natin hawak ang kinabukasan natin, pero hindi ito nangangahulugan na wala na tayong gagawin at hindi na tayo magpaplano sa buhay. Kaya nga kung mapapansin nyo, madami dyan na ang tagal nang nagnenegosyo ng tindahan o negosyong may produkto pero hanggang ngayon ay maliit pa din ang negosyo niya. Sa tingin ko, ang reason nito ay kakulangan ng diskarte. Hindi niya ito na plano o wala siyang goal na maging isang malaking business ito o kaya naman ay wala siyang planong makapag-branch out. Hindi niya iniisipan kung paano magiging scalable ang negosyo niya kaya ang dulo, kung anong status niya 5 years ago ay ganun pa din siya 5 years from now. Tandaan natin mga classmates na sa negosyo natin o kahit sa pang-araw-araw na buhay natin, mas maganda na masipag ka na, madiskarte ka pa. Hindi pwedeng sipag lang dahil madaming masipag at maagang gumigising pero hindi umuunlad. Ang palaging excuses ng mga ganitong tao ay palaging sasabihin na kulang sa puhunan. Well, palaging ganun sa negosyo. Palaging kulang ang puhunan yan. Kahit na malaki na ang negosyo mo, kapag nag-isip ka ng expansion o gusto mong umunlad, kulang talaga yan. Nasa sa atin na yun kung paano natin ito didiskartehan para magkasya. Ayos? O paano mga classmates, nakapulot ba kayo sa pinag-aralan natin ngayon? Marahil ang iba sa inyo ay may idea na o alam na ang mga bagay na tinalakay natin ngayon. Pero okay lang yun. Maganda na din na naipapaalala sa atin ito para hindi natin makalimutan. Sana ay maiwasan natin gawin sa ating negosyo o sa pang-araw-araw na ginagawa natin ang mga tinalakay natin ngayon para tayo ay umunlad. At kung may mga gusto kayo idagdag kung bakit hindi lumalago isang negosyo mga classmates, ay pakisulat na lang sa comment section natin sa ibaba para na sa ganun ay makakuha din kami ng idea at mapag-usapan natin ito. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna siguro at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.